Magandang araw mga kababayan, kabataan ng Pilipinas at mga OFWs na nanonood kahit gabi na sa abroad. Welcome back sa channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang malaking political plot twist na parang teleserye pero totoo. Kawawa, SP Tito Soto at Risa Ontiveros. Luhaan dito habang si VP Sara Duterte kinain na lang sila. Oo ha, mukhang ganon na nga ang base sa mga nangyayari, base sa mga nangyayari sa Senado at Supreme Court noong 2025 hanggang 2026. Intellectual breakdown tayo ha, fact-based, walang paligoy-ligoy. Pero teka, like muna at subscribe kung hindi pa para hindi ka mag-miss ng ganitong exposure. Una, balik-aral tayo. Noong February 2025, inimpeach si VP Sara sa House dahil sa confidential funds controversy, alleged assassination threats kay PBBM at iba pa. Na-impeach nga, ipinasa sa Senado para trial. Pero buma, July 2025, Supreme Court ruled na unconstitutional dahil sa one-year bar rule. Hindi pwedeng mag-file ng impeachment twice sa isang taon laban sa isang opisyal, kaya stalled ang trial. Fast forward 2026, may fresh complaints na naman. Pero ang tanong, sino ba ang nag-push talaga para mag-trial? Dito papasok sina Tito Soto at Risa Hontiveros. Si Senate President Tito Soto, dating comedian, ngayon Senate boss. Pero sa impeachment, mukhang siya pa ang nangunguna na sa push for trial camp. Siya, isa sa 4 na bumoto laban sa archiving ng case, kasama sina Risa, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Siya pa nag-object sa motions to dismiss, archive. Sabi niya, dapat fast track ang trial, hindi daw dapat i-archive agad based sa Supreme Court ruling. Parang Tito Soto ang naging hero ng oposisyon sa isyong ito. Pero sa huli, 19-5 ang boto para i-archive. Kinain siya ng majority. Luhaan ba? Mukha nga. Kasi kahit siya Senate President, hindi niya napigilan ang flow. Bilang presiding officer, dapat impartial pero mukhang may bias laban kay Sara. Resulta, ang Supreme Court ruling na naman ang nanalo. At si Sara nakaupo pa rin. Strong pa sa polls. Okay? Moderate satisfaction, higher than some. Kawawa, di ba? Pinilit ang laban pero parang siya ang natalo. Si Risa palaging vocal sa human rights. Anti-EJK sa impeachment, super aggressive. Nag-release siya ng video calling for urgent trial. Sinabi na delay, violation ng Constitution. Siya rin bumoto against archiving, nag-demand ng immediate proceedings kahit Supreme Court ruling. Noong 2025, hearings heated pa exchange nila ni Sara sa budget. Pero sa impeachment push, consistent siyang forthwith proceed. Wow ha? Parang si Risa ang luhaan sa delay, pero sa huli, archive din. Kinain lang siya ni Sara sa resilience at ng political reality. Kahit prepared daw siyang impartial judge, mukhang obvious ang instance laban kay Sara Duterte. Sa 2026, may bagong complaints. Pero Senate composition, mas maraming Duterte allies. Post-midterms, Kaya mukhang luahan ulit si Risa. Push ng push pero walang conviction. Ngayon, flip the script. Si Inday Sara, kinain niya sila. Bakit? Una, survive ang impeachment sa technicality. SC protects her. Pangalawa, announced 2028. Presidential run amid drama. Bold move. Polls show high trust satisfaction. 54% sa ilang surveys. Habang luhaan sina Tito at Risa sa Senado, si Sara is smiling, strong at mukhang frontrunner pa rin. Kinain niya ang opposition narrative. Ginamit na ang drama para mamobilize ng base. Okay, fact-based favor tayo Hindi siya natanggal, nanatiling VP at patuloy na may suporta. Yung push ni Tito at Risa, nag-backfire. Ginawa lang silang mukhang desperate. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban.
Ano sa tingin niyo? Comment down below. Sino talaga ang kinain? Like kung pro Sara kayo dito, mga kaibigan. Mga kabataan at mga OFWs, huwag nating tapusin agad. Let's zoom in pa sa latest facts as of early 2026. Kasi dito talaga lumalabas kung gaano kakinain sina SP Tito Soto at Senador Risa Hontiveros. Una, tignan natin ang numbers, hindi opinion. Polls from credible sources like SWS at iba pa. Sa SWS, 4th quarter 2025 survey, November 2025, release February 2026, si VP Sara Duterte naka-net satisfaction rating na 28%, moderate, 54% satisfied, only 26% dissatisfied. Ito'y pataas from previous plus 22, highest sa top officials pa nga, beating even Senate President Tito Soto na 16 lang. Mindanao, excellent, plus 70, Visayas, plus 41. Kahit sa Balance Luzon at Metro Manila, stable o positive pa rin. Tapos, may Tangeray survey pa noong February 19 to 20, right after Sara announced her 2028 presidential run noong February 18. Boom, 43% voters preference kay Sara versus 27% lang kay Leni Robredo. 16-point lead again, agad. At sa presidential preference, frontrunner pa rin si Inday Sara Duterte. Anong ibig sabihin? Habang ang impeachment drama ay ginagamit para sirain siya, ang taong bayan mas lalong nagtitiwala. Yung push for trial, nag-push pa sa sympathy at solid base niya. Okay, ngayon balik sa Senado. Post-2025 midterms, anong nangyari sa composition? Duterte allies perform strongly. Sa 12 Senate seats na nailaban, 4 na solid Duterte camp, kasama sina Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, at saka si Marcoleta. No? Plus may mga swing like Amy Marcos na align kay Sara, yung kahit si kahit si sino ba to? Camille Villar, di ba? Archive na noong August 2025, 19-4-1 vote, 19 yes to archive, only 4 against, including Risa Hontiveros at iba pang minority. Si SP Tito Soto bilang presiding officer noon, mukhang hindi niya napigilan kahit siya nag-push for trial before. Ngayon, sa 20th Congress, Tito na nga Senate President, pero majority black, mas maraming pro-Sara leanings. Kaya kung mag-file ulit ng impeachment after February 6, 2026, post 1-year bar, mahirap na talaga. Needed 16 votes to convict, pero mukhang hindi mauubos ang Duterte Black. Okay. Parang sina Tito Soto at Risa Hontiveros na nagbigay ng free campaign ad kay Sara. Yung aggressive push nila, Risa with videos calling for urgent trial at no more delays. Tito with statements na dapat mag-proceed kahit Supreme Court ruling, naging backfire. Ginawa lang nilang martir si Sara. Resulta, polls up announcement ng 2028 run amid drama at Senate na hindi na favorable sa opposition push. Luhaan talaga. Push ng push para sa katotohanan. Pero ang katotohanan, ang bayan ang nagsabi, Sara pa rin. Okay. Intellectual point para sa mga critical thinkers. Ito'y classic political jiu-jitsu. Yung impeachment tool na ginamit laban sa kanya, ginamit niya para ipakita resilience, expose perceived bias, at rally ang base. Habang sina Tito na dapat impartial, presiding officer at Risa na vocal sa rights, pero mukhang selective. Dito ay mukhang overreach. Supreme Court ruling pa nga na unconstitutional ang articles due to 1-year bar at due process issues. So sino ba talaga ang kinain ang opposition narrative? Kinain ni Sara's political savvy. Mga kababayan, ito ang tunay na laban. Hindi lang drama, kundi data at dynamics. Si Sara lumalakas pa. Sina Tito at Risa mukhang natuto na sana sa next moves. Pero hanggang ngayon, kawawa pa rin ang laban nila. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mabuhay po!